Nagbubukas ang pelikula kay Michele Silenzi, isang mahiyain na 13 taong gulang na bata mula sa Trieste, Italy kasama ang kanyang ina na isang lokal na inspektor ng pulisya. Siya ay madalas na hindi pinapansin sa paaralan at regular na inaasar ng mga bully. Gaya ng dati ay nagbibisikleta siya papunta sa paaralan, nang makaupo na siya sa klase ay itinuon niya ang paningin sa crush niyang si Stella. Labis siyang nahuhumaling sa kanya kaya palagi niya siyang kinukunan ng mga video, ngunit ang ating bida ay walang sapat na lakas ng loob na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Malalaman natin na ngayong gabi ay costume party sa paaralan. Pagkatapos ng klase, ang nanay ni Silenzi na isang police inspector ang pumunta sa klase at ipinaalam sa mga estudyante na dalawa sa kanilang mga kaklase ang nawawala sa huling 2 araw. Sinabi niya sa kanila na magulat sa kanya kung may alam sila tungkol sa mga nawawalang estudyante. Pagkatapos nito ay pumunta siya sa upuan ni Silenzi at ibinigay ang kanyang pagkain. Ngunit nang makaalis na siya ay sinimulan ng mga bully na asarin si Silenzi gaya ng dati, na tinatawag siya bilang mama's boy. Ang bata ay labis na naapektuhan at ang masaklap pa, ang kanyang ilong ay biglang nagdugo. Nagmamadaling pumunta si Silenzi sa banyo para hugasan ito, ngunit sinundan din siya ng mga bully doon. Walang awa siyang binugbog at ninakaw pa ang kanyang €50 na naipon niya para makabili ng costume. Galit at napapagod na sa kanyang buhay, umuwi si Silenzi na masama ang loob. Mayroon siyang isang maliit na kapatid na babae na alam din na madalas siyang kinukutya sa paaralan at walang kaibigan. Sinusuportahan siya nito at madalas makipaglaro sa kanya para hindi niya maramdaman na nag-iisa lang siya. Samantala, nag-aalala si Silenzi dahil wala siyang sapat na pera para makabili ng Spider-Man costume para sa party. Nang walang pagpipilian, kinuha niya ang ilang euro mula sa kanyang alkansya at nagtungo sa isang vintage thrift store. Pagdating doon ay tumingin siya sa paligid ngunit wala siyang nakitang kawili-wili maliban sa mga kasuotang pang-Halloween. Nang biglang sumulpot sa likod ang isang batang lalaki na halos kasing edad niya at nagtanong kung ano ang hinahanap niya. Ipinakita sa kanya ni Silenzi ang ilang euro na ipangbabayad niya kaya inalok siya ng bata ng isang lumang costume. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng batang lalaki na ito ay kabilang sa isang hindi kilalang Chinese superhero na may nakakamangha na kapangyarihan. Nag-aatubili ngunit kinuha pa rin ni Silenzi ang murang kasuutan saka umuwi, at nang naisuot na niya ito ay halatang hindi siya nasisiyahan sa kanyang binili. Sa susunod na eksena ay naglakas loob si Silenzi na dumalo sa party, at sa kabutihang palad ay nakipag-usap si Stella sa kanya kaya nagsimula siyang maniwala na maaari silang maging magkaibigan. Gayunpaman, dumating na naman ang mga bully para sirain ang kanyang magandang oras kay Stella. Ipinahiya nila siya sa party sa pamamagitan ng pagpapakita kay Stella na lihim niya siyang kinukunan sa kanyang telepono. Dahil nahihiya, sinubukan ni Silenzi na tumakas ngunit lahat ng bata ay humarang sa kanya. Pagkatapos ay tumakbo siya sa banyo at nagkulong habang sinusundan siya ng mga bully, kinakalampag ang pinto ng banyo at sinisigawan siyang lumabas. Nagagalit siya sa kanyang sarili dahil sa hindi pag-iingat sa kanyang telepono, ngayon ay wala na siyang ibang hinihiling kundi ang maging invisible na lang. Biglang namatay ang ilaw at nang bumukas muli ito ay wala na siya kahit saan. Kinaumagahan ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa kanyang kama at bumangon para maligo, nakapagtataka dahil nadiskubre niyang natupad ang kanyang hiling nang hindi niya makita ang kanyang refleksyon sa salamin. Noong una ay sumigaw siya dahil sa takot na ikinabahala ng kanyang ina, pagdating nito sa kanyang silid upang suriin siya ay hindi siya nito nakikita, na kinukumpirma na ang ating bida ay naging invisible na ngayon. Nang maglaon ay pumasok si Silenzi sa paaralan na ganap na nakabihis dahil ayaw niyang malaman ng sinuman ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay nagpasya siyang gamitin ang kanyang bagong kapangyarihan upang makabawi sa mga bully, tinanggal niya ang kanyang damit na ginagawa siyang invisible at pumunta sa klase. Samantala, isang hindi kilalang lalaki na may itim na salamin ang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Sa klase ay gumanti si Silenzi sa isang batang lalaki na dating nagpapahirap sa kanya, sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang paintball na baril at nagpaputok ng pintura sa pisara, na pinagmumukhang kagagawan nito ng batang lalaki. Pagkatapos ay sumigaw ang guro at inulat ito sa administrasyon ng paaralan. Sa sumunod na eksena, ang binatilyo ay nag-iispiya sa kanyang mga babaeng kaklase na nagbibihis. Habang siya ay nag-iisip, si Stella ay naghagis ng isang tuwalya at nagkataon na napunta ito sa kanya. Hindi nagtagal ay kinabahan siya at kasabay nito ay nawalan siya ng kapangyarihan na ginagawang palitawin ang kanyang katawan, na labis na ikinatakot ng lahat ng mga babae.
Nang maglaon ay iniulat ang insidente sa ina ni Silenzi, na naiwang ganap na natutulala. Masama rin ang loob niya sa kanya, pero hindi nagpaliwanag si Silenzi sa ginawa niya kanina. Maya-maya ay biglang may tumawag sa kanyang ina mula sa istasyon ng pulisya. Nalaman niya na ang mga nawawalang estudyante ay nagpadala ng kanilang mga video na humihiling sa mga pulis na huwag na silang hanapin dahil tinatakasan nila ang kanilang mga magulang at tinitiyak din nila na ligtas sila. Kinabukasan ay dumating ang isang psychiatrist sa paaralan at pumasok sa silid-aralan ni Michelle, kung saan itinuro niya ang kahalagahan ng mga magulang. Tinuro din niya kung bakit hindi dapat umalis ng bahay ang mga mag-aaral, na tinitiyak na napakadelikado na umalis ng mag-isa. Biglang napansin ni Silenzi na ang kanyang kamay ay nagsisimulang maging invisible, ibig sabihin ay bumalik muli ang kanyang kapangyarihan. Kasabay nito ay nilapitan siya ng psychiatrist at sa takot na baka mahuli siya ay mabilis siyang tumakas mula sa klase at umuwi. Samantala ang ina ni Silenzi ay dumating na mula sa trabaho, nakikipag-usap sa telepono sa isang hindi kilalang tao. Pinakinggan ni Michelle ang kanilang pag-uusap at nakakagulat dahil nalaman niya na hindi niya pala siya tunay na anak. Sa susunod na eksena ay makikita natin siyang nagduduyan, kasabay nito ay nagkataon na dumaan si Stella at napansin niya na ang duyan ay lumulutang sa hangin ng mag-isa. Dahil naguguluhan, sinuri niya ito at nagsimulang makipag-usap sa kanya si Silenzi sa pamamagitan ng pagguhit ng smiley face sa buhangin. Hindi alam na si Silenzi pala ang nasa tabi niya. Ipinagpatuloy ni Stella ang kanilang pag-uusap at nagpalipas ng oras sa pagduduyan. Kinabukasan sa klase, napansin ni Silenzi si Stella na gumagawa ng parehong smiley face sa kanyang notebook. Naging masaya siya at nagpa siya na sabihin sa kanya ang totoo, umaasa na patatawarin siya nito at maaari silang maging magkaibigan muli. Gayunpaman sa gabing yon, hindi dumating si Stella kaya pumunta si Silenzi sa kanyang lugar. Palihim niyang pinanood itong nagsasayaw. Ngunit biglang may pumasok sa lugar na yun at dinukot siya. Sinubukan ni Silenzi na iligtas siya, ngunit napakahina niya para habulin ang van ng mga dumukot. Nang maglaon ay makikita natin si Stella na sinusuri sa tila isang laboratorio, ang isang doktor ay kumukuha ng ilang DNA mula sa kanya at saka sinusuri. Napag-alaman na ang mga ito ay naghahanap ng isang bata na may kapangyarihan ng invisibility, at dahil hindi nila kilala kung sino ito ay dinudukot nila ang lahat at saka sila sinusuri isa-isa. Matapos suriin ang mga resulta mula kay Stella ay napatunayan na wala siyang kapangyarihan, at sa makatuwid ay itinapon siya sa isang silid kung saan niya nakita ang dalawa pang bata na nawawala kamakailan lang. Samantala, nalaman ng pulisya ang tungkol sa pagdukot kay Stella at sinimulan siyang hanapin. Nagpa siya din ang nag-aalala na si Silenzi na tumulong sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman ay nalaman niya na ang kanyang costume ay nilaban ng kanyang ina, na nangangahulugan na ang kanyang kapangyarihan ay wala na rin. Galit na galit niyang hinarap ito at sinabi na alam niya ang katotohanan na hindi niya ito tunay na ina. Ang kanyang ina ay naiwang tulala at wala siyang ginawa para ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos nito ay umalis si Silenzi sakay ng kanyang bisikleta, nag-iisip ng mga paraan upang mailigtas si Stella. Sa parehong oras ay biglang lumapit sa kanya ang misteryosong bulag na nakakita sa kanya noong una na naging invisible siya. Sinabi sa kanya ng lalaki na ang kapangyarihan ay wala sa kasuotan ngunit nasa loob ng kanyang sarili, at ang pinaka-nakakagulat, ang lalaki ay walang iba kundi ang kanyang ama na si Andre. Sa susunod na eksena ay isinalaysay niya ang kanyang kwento, maraming taon na ang nakalilipas noong siya ay nasa hukbo sa Russia ay isang nuclear power plant ang sumabog. Ang pagsabog ay naglabas ng ilang uri ng radiation, at bilang isang resulta, ang mga nakaligtas ay nakakuha ng mga kapangyarihan kabilang na siya. Bagamat naging bulag si Andre, nagkaroon siya ng kakayahang basahin ang isip ng mga tao. Nang maglaon, siya na kasama ang ilan pang nakaligtas ay naging mga miyembro ng isang lihim na grupong Ruso na tinatawag na Specials. Gayunpaman, pinagsamantalahan sila ng pinuno ng grupo para sa digmaan. Kasabay nito ay nakilala ni Andre ang biolohikal na ina ni Silenzi at sila ay nahulog sa isa't isa. Hindi nagtagal ay ipinanganak nito si Silenzi ngunit kinuha siya ng pinuno ng Specials, umaasang magagamit din ang kanyang kapangyarihan para sa digmaan. Kahit papaano ay nailigtas siya ng kanyang mga kasamahan sa katumakas, ngunit sinundan sila ng mga walang awa na sundalo. Hindi nagtagal, ang ina ni Silenzi ay nahuli sa kagubatan habang tumatakas ngunit sa kabutihang palad ay nailigtas ni Andre ang sanggol at nakatakas. Nang maglaon, ipinaampun niya si Silenzi dahil alam niyang hindi niya kayang palakihin ang sanggol ng mag-isa. Sa kasalukuyan, sinabi ni Andre kay Silenzi na ang umampun sa kanya ay mabuting tao.
Bago maghiwalay ay binigyan niya ang binatilyo ng kasuutan na makakatulong sa kanya na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Nang maglaon ay nahanap si Sil Enzi ng kanyang ina at humingi ng paumanhin sa hindi pagsasabi sa kanya ng totoo. Agad siyang pinatawad ng bata at nagkaroon sila ng masinsinan na pag-uusap. Sa ibang lugar ay sinusubukan ni Stella ang kanyang makakaya upang makahanap ng daan para makatakas. Sa tulong ng ibang mga bata ay nagawa niyang makaalis sa silid, at natuklasan na nasa barko sila. Gayunpaman ay hindi pa rin siya handang sumuko matapos makarating sa ganoong kalagayan, kaya't ginalaw niya ang ilaw ng barko at matagumpay na nagsenyas ng tulong na napansin ni Sil Enzi sa malayo. Habang sinusubukan na tumakas kasama ang iba pang mga bata, nakita ni Stella ang isang matandang naka-wheelchair sa isang madumi na silid. Biglang sumulpot ang mga mandurukot at dinala muli ang mga bata sa loob. Halos magtagumpay na sila, ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Sil Enzi upang iligtas ang kanyang mga kaklase. Sa tulong ng kanyang kapangyarihan, madali niyang nasupil ang mga masasamang tao at tinalo sila. Isinasaalang-alang din ito ni Sil Enzi bilang perpektong pagkakataon upang mapabilib si Stella, kaya inihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan. Bagamat medyo nabigla si Stella, masaya siya na dumating ang kanyang matalik na kaibigan para iligtas siya. Bago nila magawa ang kanilang pagtakas, nais ni Stella na iligtas ang matandang lalaki na naka-wheelchair kaya dinala niya si Sil Enzi at ang iba pang mga bata sa madumi na silid. Gayunpaman ay dinala niya sila sa masasamang tao, dito ay nalaman ni Sil Enzi na kontrolado ng matanda ang isip ni Stella dahil ginagawa niya kung ano ang hilingin sa kanya. Nang lumalabas na parang mananalo na ang mga masasamang tao, may nakakagulat na pangyayari. Nalaman ni Sil Enzi na mayroon siyang telekinetic na kapangyarihan, kung saan maaari niyang pagalawin ang mga bagay. Gamit ang bagong nalaman na kapangyarihan na ito, walang kahirap-hirap siyang nakipaglaban sa mga kaaway at matagumpay na nailigtas ang kanyang mga kaibigan. Sa susunod na eksena, ligtas na nakarating si Sil Enzi at ang mga bata sa baybayin kung saan ipinagmamalaki niya ang kanyang kapangyarihan sa harap ng lahat. Doon din niya nakita ang kanyang ama na nagpapayo sa kanya na huwag ipakita ang kanyang kapangyarihan dahil hinahanap pa siya ng specials. Sinunod niya ang kanyang ama at binura nito ang memorya ng mga tao. Nagtatapos ang pelikula sa pagpapahayag na ang pinuno ng specials ay ang totoong ina ni Sil Enzi. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!